napaka-powerful, napaka-banal ng pangalan ng ating Panginoon. Sobrang laki po ng subject na ito, pero sa araw na ito, dalawa lang po yung gusto kong pagtuunan, yung kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon at yung kabanalan po ng pangalan ng ating Diyos. Tandaan po natin kahit ang isang buhay na madilim, puno ng putik, puno ng kasalanan, kapag ang pangalan ng Diyos sa kanya ay dumating, lumilinis siya. Ganun ka-powerful yung pangalan ng Panginoon. Actually po, habang pinag-uusapan natin yung pangalan ng Panginoon, yung po mga may sakit ay gumagaling kung tayo mananampalataya. Yung po mga gawa ng dyablo, nadudurog yan every time we sing His name, every time we mention His name. Grabe po yung power niyan. Kaya kapag dumating sa isang tao yung pangalan ng Panginoon, gaano man karumi yung kanyang buhay, lumilinis yan. At kung may mga kagaw, kung siya ay may sapi, nababalot siya ng kadiliman, pag ang pangalan ng Panginoon niyakap niya, tinanggap niya, nadudurog po ang lahat po ng gawa ng kaaway. Palakpakan po natin ang Panginoon. His name is so powerful. It can heal a disease or even incurable diseases. Kayang pagalingin ang pangalan ng Panginoon. Ganon siya kalakas. Ganon siya katindi. So yan po yung pag-uusapan po natin sa araw na ito. Ang pangalan ng Panginoon ay banal. Ang pangalan ng Panginoon ay makapangyarihan. Grabe po. Actually po, ang pangalan ng Panginoon, napakarami niyan. Pakisabi po, Windows. Windows. The names of God are windows through which His character is seen. Bawat pangalan daw po ng Panginoon, pinakikita yung nature, yung character, yung ugali ng Diyos, yung kayang gawin ng Diyos. Ganun pala yun. The names tells us that He is the Most High God, possessor of heaven and earth, o tinatawag nating El Elyon, the Almighty God, El Shaddai, the eternal, unchanging God, El Olam, the Lord. Pakisabi po, Adonai. Adonai, the Lord, the God who is there, Jehovah Shammah, and much more. Napakadaming pangalan po ng Diyos. Sobrang dami niya. At bawat pangalan ng Diyos, ipapakilala sa atin yung kayang gawin niya sa iyo at sa akin. Pinakikita yung nature. Kumbaga sa pangalan po natin, may mga pangalan tayo na pag sinabi yung pangalan natin, pinakikita yung ugali natin kung sino tayo. No po? Halimbawa, tawagin kang kunyari na payat, siguro pag tinawag kang ting-ting, siguro kaya ka tinawag ng ganon, medyo slim ka. Tama po? Tinawag siyang taba o tabs o kaya batchoy. Siguro kahit hindi ka pa nakikita ng mga tao, kilala mo ba si Tabs? Sinong Tabs? Si Batchoy. Di ka pa nakikilala, di ka pa nakikita, ine-expect na nila na medyo heavyweight ka. Nakukuha ninyo. Nakukuha nyo. Ganun po ang pangalan ng Diyos. Kapag pinag-uusapan yung pangalan ng Diyos, makikilala mo kung sino siya. Yung kaya niyang gawin sa iyo at sa akin. Palakpakan po natin ang Panginoon, ang makapangyarihang pangalan ng Panginoon. Exodus chapter 20 verse 7. Basahin po natin ito para sa Panginoon. You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Ang sabi po, wag daw natin gamitin yung pangalan ng Diyos sa walang katuturan. Masama po yan. Kasalanan po yan kasi pangalan nga po ng Diyos banal.
nakalulungkot, maraming tao, ginagawang expression yung pangalan ng Diyos. Lalo na kung manonood kayo ng mga English film, mga Amerikano pang magsalita, nagiging expression nila yung pangalan ng Diyos. Masama po yun. Ang pangalan po ng Diyos ay banal. Hindi po tayo pwedeng mangako sa pangalan ng Panginoon, oy promise sa pangalan ng Panginoon, magbabayad ako sa iyo sa 15 o katapusan. Ay, masama po yun. Huwag na po kayo mangako o gagamitin yung pangalan ng Panginoon kasi ang sabi diyan, you shall not misuse the name of the Lord your God, kasi banal po yan. Makapangyarihan yan. Kahit sa pagsusulat po natin o sa pagbati natin, ingat po tayo, lalo-lalo na magpapasko. Ang daming bumabati ng Merry Xmas. Naku, mahirap yan. Masama po yan. Banal po pangalan ng Diyos. Sipag-sipagan mo naman ang pagsusulat. Lagay mo naman yung pangalan ni Kristo doon. Merry Christmas. Amen po? Minsan may mga magte-text ng God bless. Minsan God bless. Kasi nga medyo Bisaya, God bless. Okay lang po yun. Pero pag tinignan mo yung God, small letter G, ay hindi sa Diyos yun. Hindi sa Diyos yun. Kapag small letter G, ibig sabihin niya, referring yan sa tao na pinapanginoon o kay Satanas na pinapanginoon ng sanlibutan. Kaya, pakisabi sa katabi mo, ingat ha, lagi mong ika-capitalize. Okay po? Maging maingat tayo sa pagsusulat. Alam niyo po ba na kahit itong pangalan po ng Diyos, nung isinusulat ito ng mga iskriba, ay ingat na ingat po silang isulat yung pangalan ng Diyos. Sobrang ingat kasi nga banal eh. Ang sabi po dito, they must say each word aloud while they were writing. Pag sinusulat po nila yung pangalan ng Diyos, babanggitin po nila ng malakas yun. Kasi nga, bilang pagpupuri, Hashem, Yahweh, El Shaddai, Adonai, kailangan every time na isusulat ng mga skriba yung pangalan ng Diyos, kasi di ba ito, Biblia ito, Tagalog Bible, meron ka English Bible. Ang original na salin yan sa Old Testament, Hebrew Bible yan. Yung New Testament natin, Koine Greek. Ang Koine Greek, yan po ay salita na parang English na ginagamit ng common people, na lahat ng tao, halos lahat ng tao, Koine Greek ang ginagamit kasi full of wisdom si Lord para maintindihan nga yung kanyang mga salita. So every time na isinasalin, sinusulat yung pangalan ng Diyos, kailangan sasabihin mo yan ng may pagpupuri. Amen. They must wipe the pen and wash their entire bodies before writing the most holy name of God. YHWH. Every time they wrote it. Grabe mga kapatid. Kinakailangan, bago isulat yung pangalan ng Diyos, ginagawa nila bilang pag-iingat, hinuhugasan nila, pinupunasan nila yung kanilang panulat, at naliligo po sila. Imaginein mo, 3 beses isusulat yung pangalan ng Diyos. Ilang beses maliligo? 3 beses. Imaginein mo, 7 beses isusulat. Every time na isusulat, required po silang maligo. Hindi kaya magkapulmon ito? Ganon po nila pinapahalagahan at iniingatan. Sagrado yan eh, yung pangalan ng Diyos. Also, before they would write the most holy name of God, they would wash their hands 7 times. Ay, hindi lang po paligo, kundi 7 beses mong huhugasan yung kamay mo every time na isusulat mo yung pangalan ng Diyos. Ganun po nila iniingatan ang pangalan po ng Panginoon. Pero ngayon, sa modernong panahon, wala na yan.
binabastos ng mga tao. Lalong-lalo na yung mga taong walang takot sa Diyos. Ginagawang expression. No? Pag nagagalit sila, natutuwa sila, ginagawa nilang expression na lang ang pangalan ng Diyos. At ang dali-dali lang nilang mangako sa pangalan ng Diyos, pero lagi namang napapako. Masama po yun. Masama po yun. So, salamat sa Diyos kasi tayong mga anak ng Diyos, alam natin i-handle, irespeto, ingatan ang kanyang pangalan. Palakpakan po natin ang Diyos. Now, what is the true name of God? Kung may pangalan ka, may totoo kang pangalan, may palayaw ka, may alias ka, may AKA ka, may screen name ka pa. Minsan sa Zoom meeting, may mga kasama kami pa iba-iba ng pangalan. Ang daming screen name, lalo-lalo na si Rani. Kaya tuwan-tuwa kami dyan eh. Every time may Zoom meeting, excited kami makita kung ano yung kanyang screen name. Kung tayo po may pangalan, ang Diyos may pangalan. What is the true name of God? Ano nga ba talaga ang pangalan po ng Diyos? Ang Diyos po, meron pong tinatawag na personal name. No, meron pong personal name of God. And actually po, napakaraming pangalan po ng Diyos. Ang sabi po dito, the names of God alphabetically list over 650 names of God as found in King James Bible. King James Version. Ang dami nun, 650, pero sa umagang ito, dalawa lang po isi-share ko. Huwag po kayong matakot. Dalawa lang. At pagkatapos, application tayo. Paano natin i-apply yung ating pinag-aralan? So, ano nga ba ang pangalan ng Diyos? Ito po yung Hebrew name of God. Ito po yung original na pangalan ng Diyos na makikita nyo sa Biblia at maging po sa labas ng Biblia. Pag sinabing labas ng Biblia, ultimo yung mga tao na sinaunang panahon, yung mga Moabites, Moabita, yung mga kalaban ng Israel, makikita nyo sa mga manuscript nila yung pangalan ng Diyos. Hindi po Yahweh, hindi po Jehovah. Mga ano na po yan, kathang isip o gawa-gawa na lang po yan ng mga scholars natin. 4 letters lang po yan sa Hebreyong salita. Ang basa po sa Hebreyo po ay mula kanan ka, kakaliwa ka. Tayo po, kaliwa, kakanan. So basahin po natin ang pangalan ng Diyos na may paggalang at pagpupuri. Yud, Hey, Wow, Hey. Yud, Hey, Wow, Yeh. Ito po yung mga Hebrew letters. Yan po yung pangalan ng Diyos. Gusto ko nga po, pag nagpunta tayo ng Buskalan, yan ang ipapatato ko, pangalan ng Diyos. Ang ganda niyan. Hebrew, name of God. So, pag sinulat natin yung pangalan ng Diyos sa modernong salita, babalik ta rin po natin kasi nagsisimula po tayo sa kaliwa pakanan. Ayan po ang pangalan niya. YHWH. Yan po ang basa dyan. Yud, Hey, Wow, Hey. Yan ang totoong pangalan ng Diyos. Kaya lang, ito pong mga nagsasalin ng mga manuscript natin, sabi ko nga sa inyo, bago nila isulat, naliligo pa. Naguhugas pa ng kamay 7 beses. Every name of God. Ang daming pangalan, maraming beses binabanggit yan sa Biblia. Sa sobrang pag-iingat ng mga tagapagsulat ng mga manuscript natin, sa sobrang pag-iingat, hindi na nila nailagay po yung vowels.
Pero nung araw, alam nila yung vowels niyan, alam nila yung tamang basa. Para lang maintindihan natin, di ba pag nagte-text tayo, tinatanggal na natin yung vowels. Pero dahil sanay na tayo, nagkakaintindihan na tayo. Tama po? Tama po? No? Halimbawa, nag-text ka sa kaibigan mo, saan ka na ba? Yung ka na ba mo, KNB na yun eh. Alam mo na yon. Pero after 2,000 years, hindi nila masyadong mabasa yon. Ngayon, nababasa natin. So, yung mga tagapagsulat ng pangalan ng Diyos, sa sobrang pag-iingat, hindi na nila nilalagyan ng vowels. Hanggang sa nalimutan na. Ano ba talaga ang tamang vowels? Naiintindihan niyo mga kapatid? Nakalimutan na. Kaya ito po mga modern scholars natin, nag-imbento sila ng vowels para mabasa po yan. So yan po ang history niyan. Nilagyan nila ng E, O, at saka A. Kaya nabasa pong Jehovah. Pero po yung Jehovah na yan, English name na po yan ng Diyos. Hindi po yan Hebreyong pangalan ng Diyos. Kasi ang totoong pangalan ng Diyos, YHWH. No, yung iba naman po, ang ginawa, nilagyan ng A at saka E, naging Yahweh. Hindi rin po ito Hebrew name of God, English translation na po ito. Kasi hindi natin mabasa. Ngayon, may mga pagtatalo dyan, may mga pagtatalo, sana di daw ginagamit yung Jehovah, Yahweh, para sa akin, di naman masama gamitin yan. Kasi pangalan pa rin ng Diyos yan. Yun nga lang, wag natin sasabihin sa tao na ang original name of God, Yahweh at saka Jehovah. Mali po yun. Mali. Kasi ito po ang totoong pangalan ng Diyos, Yud-He-Waw-He. Yan ho talaga. Naintindihan po natin yun. Ang question po sa umagang ito, Pastor, paano ako ngayon magdadasal? Baka makalimutan ko yung YHWH. Hindi ko man lang ma-recall. No, yung sinasabi mong, hey, wow, hey, yud, hindi ko ma-recall. Ang hirap magdasal ngayon. Para sa akin, kung hindi mo maalala ito, sundin mo yung turo ni Kristo. Ano maturo ni Kristo pag nagdasal tayo? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Pakisabi sa katabi mo, peace be with you. Peace be with you. Mateo chapter 6 verse 9, ang sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin, Ama namin, nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Yan po yung turo ng Panginoon. Kung tatawag ka sa Diyos, tawagin mo siyang Ama. Sino po dito pa nagpe-pray? Tumatawag ka sa Diyos ng Ama, Panginoon aming Ama. Taas nga po ang kamay. Kasi marami akong nakikitang modern Christian, hindi tumatawag ng Ama sa Diyos. Delikado po yan, mahirap yan. Kasi hindi mo sinusunod yung salita ng Panginoon. Di ba? Kasi alam niyo po ba na ang pagtawag sa Diyos ng Ama ay privilege? Hindi po lahat pwedeng tumawag niyan. At ang description ng Bible, hindi lang po basta Ama, kundi Abba Father. Tawag yun ng isang anak na very close
sa kanyang tatay. Kung ang tatay mo, ang pangalan ay Leonardo Tandog, tatawagin mo ba siya sa Leonardo? Tatawagin mo siyang Daddy. At kapag mas malapit pa sa'yo, di, baka naman. Bikini men. Nagigets nyo? Kayo ba, pag tinawag nyo yung tatay ninyo, tatawagin nyo sa pangalan talaga? Tatawagin mo siyang Papa. Tatawagin mo siyang Tay. Tanungin mo ngayon katabi mo, are you close with Him? If you are really close to God, bakit hindi mo siya tawaging Ama? Sapagkat, alam nyo, napakasarap maging tatay ang Diyos. Amen! Amen! Ang sabi po ng Isaiah chapter 63 verse 16, for you are our Father, though Abraham does not know us. Kahit hindi kami kinikilala ni Abraham, kahit hindi kami kinikilala ng Israel, ang sabi, for you are our Father, though Abraham does not know us, and Israel does not acknowledge us. You, O Lord, are our Father, our Redeemer, from old is your name. Grabe mga kapatid, nadadama ko yung presence ni Lord. Tawagin mo siyang tatay mula sa araw nito. Amen. Tawagin mo siyang ama mula sa araw nito. Kung may nakikinig po sa amin ngayon na lumaki kang walang tatay, iniwang kayo ng tatay mo, sumakabilang bahay, sumakabilang buhay, tawagin po natin siyang tatay. Tawagin po natin siyang ama. Umiyak po tayo sa Kanya, tumangis tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya, mag-pray tayo sa ating Ama. Praise God. Now, sa ating pagtatapos, gusto kong iwanan sa inyo ito na ang pangalan ng ating Diyos ay hindi lang makapangyarihan, kundi tunay na makapangyarihan. Napaka-powerful. His name is so powerful. Sino pong naniniwala na makapangyarihan ang pangalan ng Panginoon? Grabe yan. Sobrang powerful. Mark 16:17, basahin natin sabay-sabay. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. Ganun pala ka-powerful yung pangalan ng Panginoon. Sa pangalan daw ng Panginoong Hesus, mapapalayas daw natin yung masamang espiritu. Naalala ko po dyan sa may Golden City, Dasmariñas, may sinapian ng masamang espiritu. Ang kwento po noon, naggamas po. Tapos, after po niyang maggamas, pagbalik sa bahay, namumula yung mata. Nanlilisik. Tingnan mo yung katabi mo. Baka may sapihan, papalayasin natin. Nanlilisik. Namumula. Tapos gustong manakit. Kung ano-anong mga sinasabing salita. Hindi naman ganun yun. Mabait na tao yun. Mabait, matino. Tapos kahit hawakan siya ng 3 tao, 4 na tao, hindi siya makontrol. Ganun pala yung may mga bad spirit, ang lakas. Kala mo naka-drugs. Kala mo sabog. Mabait yun, tahimik, mahiyain, naggamas lang, pagbalik, iba na ang itsura. Tapos yung mga kapitbahay, naalala ko, talagang mga si Marites, ang dami. Tapos pinatawag po kami, Pastor, baka pwede ipag-pray nyo po itong taong ito. Pagpunta ko po doon, daming tao, halos hindi na ako makapasok eh. Tapos yung mga tao, yung makikita mo, excited sila, nag-uusap sila, yung mga pagmumukha nila, nandun sa grills, nandun sa bintana, nandun sa sal. Sabi ko, mahirapan tayo mag-pray nito.
Sabi ko, kung kayo po ay hindi tiyak sa inyong kaligtasan, wala kayong tunay na relasyon sa Diyos, pag pinalayas po namin itong masamang spiritong ito, pwede itong lumipat sa inyo. Alam nyo, pag sabi ko, alisan yung mga tao. Oo, alisan. Alam nyo, nung pinag-pray po namin ito, sinabi lang po namin yung salitang pangalan ni Jesus. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, ikaw na demonyo ka na nag-ahari sa taong ito, lumayas ka ngayon din. Saglit lang, bigla pong tumino. Biglang pumayapa. Oh, gusto nyo i-try? Hawakan nyo yung kamay nyo. Ilagay nyo yung kamay nyo sa katabi nyo. Ilagay mo. Ayan. Matitest mo kung may bad spirit yan, magre-react yan. Ganyan. Magre-react yan. Opo, totoo po yan. Pero pag hindi nag-react, ay wala yan. Malinis yan. Okay, lens mo yung katabi mo. Sabi mo, sa pangalan ni Jesus, kung may nananahan sa'yo na masamang spirito, lumayas ka ngayon. Hoy, wag kang lumabas ng church. Biro lang. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang pangalan ng Panginoon ay makapangyarihan. Every time we sing His name, we mention His name, we speak His name, the words of the devil is being broken. Satan is defeated. Nanginginig ang dyablo, tumatakbo ang dyablo. Hindi siya makatagal sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Ang sabi po ng Acts 4:12, ganito pa po ka-powerful yung pangalan ng Panginoon. Di ba ang daming pangalan? Pangalan ng religion, pangalan ng mga religious leaders, ang daming pangalan. Napakaraming pangalan. Mga pangalan ng mga santo, santa, no? Ang daming pangalan. Pero alam nyo, sa Bible, isang pangalan lang po yung makakapagligtas sa tao. At yan po ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen! O, basahin natin, Acts 4:12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which must be saved. Wala daw ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay para sa kaligtasan ng tao kundi ang pangalan ni Jesus. Kaya kung may pangalan ka ni Jesus sa buhay mo, you are saved. You are saved. Pakisabi sa katabi mo, ligtas ka. You are saved by the grace of God. Hallelujah. Now, medyo may controversial na salin tungkol sa pangalan ng Panginoong Hesus. May controversial. Meron pong mga nagtuturo na ang sabi, hindi ako naniniwala kay Jesus. Ayaw nila kay Jesus. Para sa kanila po Yeshua lang. May mamimit kayong ganyan. Tatanungin kayo, sino pinapaniwalaan mo, Jesus o Yeshua? Pag sinabi mo Jesus, sasabihin nila, ay hindi totoo yan. Yeshua kami. Kami ang ligtas. Kami tama. Mali po yun, mga kapatid. Ano po ba yung Yeshua? Ang Yeshua po ay pangalan ni Jesus sa salitang Hebreyo, sa salitang Aramaic. Yan lang po yun. Kapag tinignan nyo po yung Hebrew Bible nyo, pag nakita nyo yung pangalan ni Jesus doon, nakasulat po sa, pakisabi po, Yeshua. Yeshua. Yan po ang pangalan ni Jesus. Ngayon, sinalin niya ng mga scholars. Kasi hindi naman maiintindihan ng mga tao, common tao, yung Hebreyong Bible, yung Greek Bible, kailangan isalin sa salita na naiintindihan ng lahat. Nasusundan po nyo. Kaya ang salitang Jesus po, yan po ay English name ni Yeshua. Pero same meaning. Anong meaning po ng Yeshua?
the Lord is our salvation. Katumbas po yan ng pangalan na Joshua sa Old Testament. Joshua, taas ang kamay ng mga Joshua. Ang ibig sabihin ng Joshua ay, the Lord is my salvation. Okay? Now, ang sabi ng angel kay Mary, magdadalang tao ka na magliligtas, magbibigay ng kaligtasan, ibigay mo ang pangalang Jesus. Na ang ibig sabihin ng Jesus, the Lord is our salvation. Yeshua is our salvation. So, hindi natin pwede ito pagtalunan kung sinong tama o mali dito. Nagigets nyo? Parehas tama po yan. Para bang pangalan mo nung nandito ka nakatira sa Silang, sa Cavite, pero pagpunta mo ng Amerika, nagbabago. Nagets nyo? Yung pangalan mo dito na Pilipinong pangalan, pag pumunta ka ng Amerika, nagbabago. Pero iisa lang po yun. Iisa lang yan. Nasusundan po natin. Kaya ang sagot, ano ba tama dyan? Parehas tama. Parehas tama. Bakit naman lumalayas po yung mga demonyo kapag pinapalaya sa pangalan ni Jesus Christ? Kung yan ay mali. Bakit naman pag kumakanta tayo ng Jesus Christ sa ating mga kanta, napipil natin yung Holy Spirit? Bakit naman maraming mga masamang tao na kapag tinanggap nila si Jesus Christ, nagbabago buhay? Ibig sabihin, parehas tama. May power yan parehas. Amen? Pwede nyo pong gamitin ang Yeshua, pwede nyo rin pong gamitin ang Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, proceed tayo sa application. Paano natin ito i-apply? Paano natin i-apply yung pangalan ng Panginoon na powerful, sacred, holy, banal, pinakamataas na pangalan sa lahat ng pangalan, the name above all names. Number 1, pakisabi po, prayer. Ang sabi ng John 16:23, whatever you ask the Father in my name, He will give you. I-apply mo ngayon, mga kapatid. Pag magdadasal ka, apply mo to. Ang sabi, anumang hingin mo sa Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, bibigay niya sa iyo. Sino pong naniniwala ang Diyos nagkakaloob? Ang Diyos nagpo-provide. Pero alam niyo po, ang paghingi sa Diyos, maturity din eh. Nagbabago yung mga hinihingi natin sa Diyos, depende sa maturity natin. Parang bata, napansin niyo yung mga anak natin, nung bata pa sila, iba po yung hinihingi nila. Gusto lang nila gatas, gusto lang nila pagkain, gusto lang nila pasyal, mga laruan. Pero kapag lumalaki na yung bata, nag-iiba na po yung mga hiningi niya. Ganon din po sa buhay Kristiyano. Sa buhay Kristiyano, pag baby Christian ka pa, ang hingi mo sa Diyos more on material, more on physical. Panginoon, bigyan mo naman ako, Ama, ng magi-girlfriend ko ngayon. Magpapasko. Panginoon, bigyan mo naman ako bigyan mo ako, Lord, ng sasakyan. Panginoon, bigyan mo naman ako, Ama, ng Panginoong Hesus, ng bahay. Hindi naman masama yan. Hindi naman masama. Pero kapag lumalalim ka na sa Panginoon, lumalalim na yung relasyon mo sa Diyos, iba na hiningi mo. Sino pong nag-a-agree dito? Hindi ka na nakapokus sa material, kundi nakapokus ka na doon sa encounter mo sa Lord. Yes, Panginoon, kailangan ko yung mga material na bagay na yan, pero higit kitang kailangan. Higit kong kailangan ng kapayapaan mo. Higit kong kailangan ng pagmamahal mo. Higit kong kailangan, Panginoon, na maranasan ka. So I pray na lumalim tayo sa Panginoon, mag-grow tayo, mag-mature tayo kay Lord, dahil mapapansin mo, nagbabago na yung hinihingi mo. Mula sa mga pisikal na bagay,
mula sa mga material na bagay, iba na hiningi mo. Panginoon, loobin mo na makapagdala ko ng mga tao sa paanan mo. Panginoon, gamitin mo buhay ko. Hayaan mo magliwanag ako sa lugar na kung saan nandoon ako upang marami akong madala sa iyong paanan. Iba na hiningi mo. At kung naniniwala kayo dito, palakpakan natin ang Panginoon. Dito po sa Acts 19, ang story nito, meron pong sinasapian na masamang espiritu. Sinasapian siya ng masamang espiritu at meron pong magkakapatid na, ang sabi, the 7 sons of Sceva. Si Sceva po ay isang high priest, isang saserdote nung araw. Meron siyang 7 anak. Ang ginawa ng 7 lalaking ito, nangahas po sila. Yung sinasapian ng masamang spirito, sinabihan nila na sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo, lumayas ka. Alam mo, sumagot yung sinasapian, kilala pala si Paul. Kilala pala nila si Jesus. Gusto ko sabihin sa iyo na ito pong mga masamang spirito nito, ito pong mga gawa ng diablong ito, kilala po si Jesus. Pakisabi sa katabi mo, kilala ka rin nila. Oo, kilala ka. O, tingnan nyo po. Acts 19:15, ano pong sabi ng salita ng Diyos ng Biblia? Eventually, one of the evil spirits answered them. Ibig sabihin yung sinasapian, hindi lang pala isa ang kumakarga sa kanya, hindi lang pala isa yung sumasapi, kundi marami. At ang sabi ng Biblia, isa sa masamang spirito na sumasapi doon sa tao, nagsalita, Jesus, I know, and I know about Paul, but who are you? Kilala namin si Paul, kilala namin si Jesus. Sino kayo? At ang sabi ng Biblia, tinalon sila ng sinasapian ng masamang spirito at pinagkakagat po sila, pinaghuhubaran, itong magkakapatid nito, duguan at tumakbo po sila. Ang question po, sabi mo, Pastor, sa verse na binasa mo kanina, sa Mark chapter 16, in my name you shall cast out demons. In-apply nila nagka-cast out sila ng demon. Bakit ganon? Hindi tumalab. Bakit ganon yung inaalihan ng masamang spirito, tinalon sila? Bakit kaya? Well, ang problema po dito, ito pong mga tawang ito, walang relasyon sa Panginoon. They were disconnected with God. Hindi si Kristo talaga naghahari sa kanilang buhay. Alam mo, kapag ang isang tao, hindi po siya totoong Christian, hindi siya totoong believer, kahit sabihin niya yung pangalan ni Jesus, hindi po yan tumatalab. Nagigets nyo? Tanungin mo yung katabi mo, totoo ka ba? Baka fake ka. Are you a genuine Christian? Now, if you are really a genuine Christian, a genuine child of God, pakisabi sa katabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kasi talagang pag sinabi mong sa pangalan ni Jesus, with authority, with power, ay susunod yan. Gusto nyo pong malaman kung totoo? Subukan ninyo. Try lang nyo. Try lang po nyo. Maraming beses na po namin naranasan yan na kapag may nabalitaan kayong sinasapian, sabihin mo sa mga tao, patawag nyo lang ako. Ito po bago, kahit sa video call lang, kahit sa mag-zoom kayo, o sige, zoom tayo, tatalab po yun, maniwala kayo. Sino pong naniniwala tatalab yun? Yes! Kasi makapangyarihan ang pangalan ng Panginoon. Hindi mo pwedeng ilimit yung power ng name ng Panginoon sa space, sa time, sa distance. Totoo po yun. Kasi po, ako sa experience ko po, during pandemya, may pandemya,
Meron akong kausap, talagang kinukubabawan ng demonyo at binibigyan siya ng depression. Parang gusto niya na magpakamatay. Online lang kami ha. Pinagre-review ko yung demonyo sa kanya sa pangalan ni Jesus. Abay, lumaya. Lumaya. Ngayon, masayang-masaya na at nagpupuri sa Panginoon. Totoo yan. Pakisabi sa katabi mo, try mo lang. Subukan mo. Effective yan. Makapangyarihan ang pangalan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Paano pa po natin i-apply? Ang sabi po ng Psalms 34 verse 3, glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Ano ibig sabihin yan? Simula sa araw na ito, lahat ng gagawin mo sa pangalan ng Panginoon. Gawin mo lagi. Para to sa pangalan ng Panginoon. Huwag kang gagawa ng mga bagay na hindi sa pangalan ng Panginoon. Gawin mo lahat. Kapag ang isang bagay ginagawa mo sa pangalan ng Panginoon, makakasumpong ka ng kasiyahan, kagalakan. Hindi ka magsasawa, hindi ka tatamarin. Amen? Amen? Halimbawa, pag nag-church tayo, every time na nag-church na tayo, gawin natin para kay Lord. Para sa pangalan ng Panginoon. Huwag niyo pong gawin dahil sa pastor. Huwag. Huwag niyo pong gawin dahil lang sa kaibigan niyo, dahil lang sa crush. Pag di ka binansin ng crush mo, wala na. Madi-discourage ka na. Gawin mo yan sa pangalan ng Panginoon. Amen. Lahat ng ginagawa mo, pag ginagawa mo yan sa pangalan ng Panginoon, hindi ka mapapagod. Kahit po yung pumapalakpak tayo, ang pagpapalakpak, hindi yan sa pastor. Baka iniisip niyo, pumapalakpak kayo sa pastor ha. Nire-review ko kayo sa pangalan ni Jesus. Hindi po yan sa pastor. Clap offering tawag dyan. Pag sinabing clap offering, alay mo yun sa Diyos. At minsan may mga pumapalapak, alay mo yan sa Diyos, hindi yan sa pastor. Amen? Gawin mo yan sa pangalan ng Panginoon. At kapag ginawa mo yan sa pangalan ng Panginoon, excited ka. Pag kumakanta ka, huwag kang kumanta dahil sa katabi mo. Bibirit nga ako para sa kanya, marinig niya. Wag. Magtataas-taas kaya ako ng kamay dito, baka mamaya ma-recruit ako sa music ministry. Kita nila, todo ako magpuri. Wag mong gawin, masama yun. Gawin mo yan sa Panginoon. Amen? Pag kumakanta ka, sumasayaw ka, nagwiwika ka ng mga pasasalamat sa Diyos, lagi kay Lord. Amen? Kapag nagtatrabaho ka, gawin mo sa pangalan ng Panginoon. Lahat ng ginagawa mo sa pangalan ng Panginoon. I-glorify mo ang pangalan ng Panginoon at lalo kang mabibless. Bakit may mga taong napapagod? Napapagod sa trabaho, ayaw na magtrabaho. Tinatamad na pumasok. Katatapos na ng sweldo. Ha? Katatapos na ng sweldo, ang tatamad pumasok. Bakit may mga tao ang tinatamad mag-worship? Tinatamad, ang tamlay. Kantahan na, para bang naghihikab pa rin. No? Tinatamad pumalakpak, tinatamad magpuri. Hindi kasi nila ginagawa sa Panginoon. Kahit po yung tayo nagtatights, nagkakaloob, please, huwag niyo pong gawin para sa tao. Huwag niyo pong gawin yan para sa pastor. Mababaw lang po yun. Yes, ang ating mga kaloob nakatutulong sa pagmimisyon ng pastor. Tama po yun. Pero, ang maging mindsetting natin, Lord, para to sa'yo. Alay ko to sa'yo. Kasi pag laging ganun ang isip mo, lagi kang excited, lagi kang may joy. Amen. Kasi kung sa pastor lang, ay grabe, magtatights ako para kay pastor. Nakakaawa naman to si pastor. Kakaawa buhay. Kakaawa. Paano pag dumating yung panahon, pinagpala yung pastor? Ay, ang ganda na ng buhay ni pastor, bahala na. Saka na muna ako magkakalob. Hindi sa pastor eh. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa Leviticus, tithes are holy, sacred, and it belongs to God. Even yung mga pastors po na tulad namin, nagtatights po kami. At kaya kami nagtatights para kay Lord. Yun ang laging isip mo, para sa Panginoon. Pakisabi nga sa katabi mo,
para kay Lord yan. Lahat ng gagawin mo sa araw nito, ang sabi nga ni Paul, whether you eat or you drink, whatever you do, do it for the glory of God. Lahat. Nag-aalaga ka ng apo, nag-aalaga ka ng anak, nag-aalaga ka ng pamangkin, gawin mo para kay Lord. Nagtatrabaho ka, nag-aaral ka. Sino yung mga estudyante dito? Nag-aaral ka, gawin mo para kay Lord. Para di ka tatamarin. Amen. Ito po ang good news. Pakisabi, good news. Ang good news, ang pangalan po ng Panginoon, inilagay na sa iyo. Pakisabi nga sa katabi mo, nasa iyo na pangalan ng Panginoon. Nasa iyo na. Nasa iyo. Ang sabi po ng Acts 11:26, and the disciples were called Christians first in Antioch. Sa Bible, maraming tawag sa atin. Tinatawag tayong disciple, brother, saint, believer, follower of the way, friend. Pero hindi po tayo tinawag na born again. Sa Bible, pag binasa mo, never tinatawag na born again yung mga mananampalataya. Ang sabi ng Acts 16:11-26, Acts 11:26, and the disciples were called, born again po ba? They were called Christians first in Antioch. Kaya po sa mga resume, sa mga pagpipill up ng mga dokumento, marriage, pag-a-apply ng mga marriage license, mas ina-advise namin pagdating sa religion, wag born again. Ilagay nyo Christian. Mas biblical yun. Mas biblical. Ang born again, experience natin yan na nabago buhay natin. Yan po ang tamang paliwanag dyan. Pag sinabing, born again ka ba? Christian po ako. Yan po born again, experience ko yan. Binago ng Diyos buhay ko. Na born again ako. Pero ano ka? Christian. I'm a follower of Christ. Sabi nga ni Brother Lito, naalala ko yon. Sabi niya, Christian, pag inalis mo yung Christ, ang matitira I-A-N. I am nothing without Christ. Naalala ko yung brother, palakpakan natin ang Panginoon. Tanda mo, Christian ka. Sabi mo sa katabi mo, Christian ka. Huwag mong aalisin si Kristo sa'yo. Kasi pag inalis mo si Kristo, I-A-N ka na lang. You are nothing without Christ. Ang kagandahan po, ito good news. Sa ayaw at sa gusto mo, mula nang tinanggap mo ang Panginoon, nilagay na sa iyo yung pangalan ng Panginoon. Kahit nga po sa Revelation chapter 3 verse 12, ang sabi ni Jesus, I will write on them the name of God, and I will also write on them my new name. Tandaan mo, sa iyo isusulat yung pangalan ng Panginoon. Tandaan mo, nasa iyo na ang pangalan ng Panginoon. Wow! Tingnan niyo po ako saglit, matatapos na po ako. Kung nasa iyo pangalan ng Panginoon, hindi ka pa pala nagsasalita pag nakakasalubong ka ng mga kampo ng kadiliman, dahil nasa iyo pangalan ng Panginoon, nanginginig sila. Pakisabi sa katabi mo, yung medyo husky, natatakot sila sa iyo. Natatakot sila. Nasa iyo pangalan ng Panginoon. Lakihan mo yung mata mo, lakihan mo. Nasa iyo, nasa iyo. Nasa iyo, kapatid. Kaya pag dumating ka sa isang lugar, hindi ka na pwedeng, hindi mo na kailangan magsabing, tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Hindi mo na kailangan kagating yung daliri mo. Kasi nasa iyo. At kung nasa iyo ang pinakamakapangyarihang pangalan, taglay mo ang pangalan ng Panginoong Hesus, kinabit na sa iyo,
Di ka pa nagsasalita. Nanginginig na sila sa'yo. Amen? Amen? Ay, huwag ka papasok dyan. Haunted house yan. Pumasok ka. Kasi pag pumasok ka, Brother Russell, takbuhan yung mga masamang espiritu. Eto na! Eto na si Russell! Nagtataglay ng pangalan ng Diyos. Takbuhan yun. Amen? Hallelujah. Minsan nga dumating ako sa isang lugar, no? Pagdating ko po, naabutan ko, mga Kristiyano naninigarilyo. Hindi pa po ako nagsasalita. Dahil alam nila, anak ako ng Diyos, pastor ako, hindi naman ako yung parang nagagalit, nandun lang yung presensya ko. Pinagpalang araw sa inyo, mga kapatid. Talagang nakita ko yung demonyo ng paninigarilyo, natakot Talagang binaluktot yung kamay, tapos itinagong ganyan. Umuusok pa sa likod. Tinagal-tagalan ko lang, kamusta naman yung prayer life natin dyan? Di ka namin nakita nung Sunday. Kamusta ka, kapatid? Maya-maya po, nawala yung usok. Ibig sabihin, ginanya, no? Narinig ko, pero di po ako nagsasalita. Hindi po ako nagsalita ng masakit o anuman dahil sapat na yung presensya ng Panginoon na taglay natin. Amen! Sapat na yung pangalan ng Panginoon na taglay po natin para maramdaman po nila na mali yung kanilang ginagawa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito pa po yung challenge ngayon as we end. Dahil taglay mo ang pangalan ng Panginoon, bawal po sa atin yung gagawa tayo ng bagay na makakasama sa pangalan ng Panginoon. Bawal po sa atin gumawa ng bagay na mailalagay natin sa kahihiyan ang pangalan ng Panginoon. Tandaan mo, hindi lang pangalan ng tatay mo, dala mo. Dala mo ang pangalan ng iyong Ama sa langit. Kaya lahat ng gagawin natin, privately, secretly, sa panahon na wala tayo sa kapatiran, pwede po ba gawin natin lahat para sa Panginoon? Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo na pinagkatiwalaan niyo po kami ng pangalan mo. Na bilang mga Kristiyano, taglay namin ang pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Patawarin mo kami kung may ginagawa kami na nakakapagbigay ng kalapastanganan sa iyong pangalan. Patawarin mo kami kung may mga ginagawa kami na nagdudulot ng kahihiyan sa iyo, O Diyos. Hugasan mo kami ng inyong salita. Pakabanalin mo kami, O Diyos, ng inyong pangalan. At salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong pangalan na taglay namin ngayon. Kaya wala kaming dapat ikatakot. Wala kaming dapat ipangamba sa lahat ng gawa ng dyablo na nag-aari dito sa sanlibutan dahil taglay po namin ang pinakamakapangyarihang pangalan. Hindi lang pangalan ng presidente, hindi lang pangalan ng aming Ama, kundi ang pangalan mo, Panginoong Hesus. At hayaan mo po na lahat ng gagawin namin makapaghatid ng karangalan sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Ama, ito ang aming panalangin. Amen and amen.